So itong ego na 'to guys, 'wag tayong masyadong mataas, 'wag tayong masyadong proud guys 'no. Sabi nga dito, "Beyond the facade of ego lies the depth of, true character." So, makikita natin, makikilala natin yung totoong pagkatao ng isang tao kapagka yan ay sumakses sa buhay, okey? Kasi yung mga taong may mga taong sumasakses na ano, nag-iiba yung ugali 'no. It's okay to feel proud of what you've achieved. Okay lang na maging proud ka sa mga achievements mo, sa mga success mo sa buhay. Pero yung maging yumabang ka, mat Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month, para ngayong April, para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and ito naman yung sa love message guys. So, unahin natin yung spiritual message guys. Kung ano lang yung makaresonate, take that message mga kapiksi, kasi iba-iba kayo ng mensahe guys. So, yung first message nyo, basahin natin, close up natin guys. Don't lose sight of this truth. You came here to evolve and grow. It is necessary to experience the difficult times. That is when you will grow most. There is always light at the end of the tunnel. Be proud of your journey. So, sa buhay natin guys, necessary na nakaka-experience talaga tayo ng mga pagsubok, challenges, no? Sa buhay natin. Pero ang purpose kasi nun is para mag-evolve tayo, para mag-grow tayo, para matuto tayo, mga kapiksi. Dun sa mga experiences na yun, dun tayo natututo, doon tayo nagmamature, nalalaman natin, nare-realize natin kung ano yung tama sa mali, na-experience natin yung mga consequences ng mga maling desisyon natin o yung mga maling bagay na nagagawa natin. And nagtatanda, no? Nagtatanda tayo and tumitino. Pero yung iba hindi. Yung iba talagang matitigas yung ulo at hindi talaga sila tumitino, mga kapiksi. Pero wag natin silang gayahin guys, no? Lahat ng nangyayari sa buhay natin, we have to be grateful for those experiences. Whether mahirap, whether masarap, whether malungkot, whether masaya. Kasi lahat yon, it's part of our journey. Bahagi siya ng paglalakbay natin dito sa mundo. And lahat yon, they are meant to teach us the lessons in life. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Nung nag-aaral tayo, mga estudyante pa tayo, si teacher, magbibigay muna ng lesson, tapos magpapatest siya, quiz, no? Para malaman kung natuto tayo dun sa mga lessons na tinuro niya. Sa totoong buhay, baliktad, no? Pagsubok muna, challenges muna, test muna, yung na-experience natin, tapos doon natin marirealize yung lessons after ng mga pagsubok na yon. Okay? So, sa lahat ng natutunan natin guys, no, huwag kayong mawala ng pag-asa, and make sure na meron talaga kayong natutunan, make sure na tumanda talaga kayo, make sure na nag-grow talaga kayo, make sure na nag-mature talaga kayo guys, and magamit mo siya as reference or guide para sa next time hindi ka na magkamali. And if ever man nakasalukuyan kayong nagdadanas ng mga problema or pagsubok ngayon, just keep on going guys. Sabi nga dito, there's a light at the end of the tunnel. Guys, no? Bawat tunnel may labasan yan. And mahahanap nyo rin yan, mga kapiksi. Okay? Alright, so comment down below if nakaresonate kayo dyan and if naintindihan nyo yan, Aquarius. So, ito naman, sa live messages, shuffle natin to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course.
Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So ito yung ating life messages mga kapiksi, meron tayong ego and stagnation. So itong ego na to guys, wag tayo masyadong mataas, wag tayo masyadong proud guys, no? Sabi nga dito, beyond the facade of ego lies the depth of true character. So, makikita natin, makikilala natin yung totoong pagkatao ng isang tao kapag yan ay sumakses sa buhay. Okay? Kasi yung mga taong sumasakses, may mga taong sumasakses na nag-iiba yung ugali, no? It's okay to feel proud of what you've achieved. Okay lang na maging proud ka sa mga achievements mo, sa mga success mo sa buhay. Pero yung maging yumabang ka, maging mayabang ka, yung maging hambog ka, yumabang ka, yung naging mapagmataas ka after mong ma-achieve yung mga bagay na na-achieve mo, ibang story yon. That's a different story. That speaks about your character, no? Doon natin malalaman yung totoong character nyo, mga kapiksi. So, palagi ko nga kayong sinasabihan guys na you have to remain humble. Kailangan palagi tayong mapagkumbaba regardless of what you've achieved mga kapiksi. Kasi yung mga taong mapagkumbaba guys, lalo yung inaangat ng Panginoon, lalo yung inaangat ng nasa taas, okay? So, yeah, don't be arrogant, mga kapiksi. Huwag kayong maging mayabang and always be humble, guys, okay? And ito namang stagnation, ito yung pagkakastak nyo sa buhay, guys, no? Kailangan natin ng movement. Kailangan natin ma-appreciate lahat ng movement, lahat ng paggalaw sa buhay natin, mga kapiksi. Huwag tayong magmadali. Movement, even if it's slow, it's still a progress. And ito yung palagi kong sinasabi sa inyo guys, kahit gaano kaliit ng progreso, kahit gaano kaliit ng mga movement sa mga manifestation nyo, sa mga resulta ng mga pinagdadasal nyo, mga bagay na gusto nyong ma-achieve, di ba? Progress pa rin yan, resulta pa rin yan, kapiksi. Kaya wag kayong manghinayang or wag kayong panghinaan ng loob kasi yung iba sa inyo madaling ma-attack, no? Yun yung number 1 na killer ng nyo ng pag-asa nyo, no? Ang bilis maniga, ang bilis ma-atat. Kapag na-atat, walang makitang resulta, naninega agad. Hindi nyo alam na kapag ganun yung ginagawa nyo, lalo nyo lang sinasabotahe yung manifestation nyo, guys, no? Kasi nagdadagdag kayo ng balakid. Nagdadagdag kayo ng resistance sa mga manifestation nyo kapag naninega kayo, okay? So, again, you have to appreciate every little thing, lahat ng maliliit na bagay, at paulit-ulit ako dyan guys, no? Kung gusto nyong mas pumasok yung mga blessings sa buhay nyo, you have to appreciate every single thing na meron kayo, every single blessing na natatamasa nyo. Every day na gumigising kayo guys, it's already a blessing. And you should be grateful for the life, no, na meron kayo. Mga kapiksi, okay? So, celebrate your success, celebrate your movement, celebrate your progress, guys. And just continue, no? Okay na yan, may movement. Kesa naman sa nakatambay lang, na nakatunganga, na talagang, ay nako, yun talaga mga unforgivable. Pasensya na, guys. Galit talaga ako sa tamad, mga kapiksi, okay? Bilang ako ay napakasipag na nilalang, no? Ayoko talaga ng tamad. Mainit ulo ko sa mga tamad, mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Aquarius, if naka-resonate kayo dyan, if naintindihan nyo yan. And ito naman yung sa love, no? Habang sinashower ko ito, guys, available na yung ating money shaker jar. Ito yung example nun. Ito yung pampaswerte, guys, no? Tsaka itong mga bracelets. So, ito yung WhatsApp number ko. Nandito sa screen, i-chat nyo lang ako dyan.
kung gusto niyo mag-avail. Ang dami ng suma-success diyan guys 'no, sa money shaker jars kaya 'wag na kayong magpahuli mga kapiksi, sayang ang oras. So eto naman sa love 'no, meron ditong fair male at saka ice queen. Yung relationship niyo guys puwedeng he, puwedeng she, puwedeng he, yung relationship niyo. So meron tayong fair male dito guys, ito 'pag sinabing fair male, mala ding-dong dantes. Mga tisuyin 'no? Hindi ko na alam ngayon guys, hindi na ako masyadong updated sa mga artista ng mga Gen Z 'no, yung mga kapanahunan ko lang yung, kilala ko. Yung mga ngayon hindi ko na kilala, so pasensya na kayo, guys 'no. Pero for some of you puwedeng energy 'to ng person mo, mga tisuyin, puwedeng ibang lahi din 'no, AFAM, yung mga Caucasian, ganyan. Kung ganyan yung inyong mga partner o specific person. And then meron naman tayo ditong ice queen 'no, ibig sabihin nito malamig. Etong person na 'to puwedeng malamig yung pakikitungo niya sa'yo, malamig yung trato niya sa'yo, there's coldness between the two of you. Puwede rin naman na puwedeng may emotional gap kayo 'no, kaya malamig kasi puwedeng may misunderstanding kayo, hindi kayo nagkakaintindihan, baka nagkaaway kayo kaya malamig yung, turingan. Yung iba naman puwedeng hindi lang talaga affectionate yung person mo, especially kung lumaki siya sa gano'ng environment, okey? Kasi, yung pagiging gano'n, yung merong ibang tao na very sweet, very loving, 'di ba? Pero merong ibang tao na hindi talaga. Parang singtigas ng niyebe, singtagas ng kahoy, 'di ba, yung, kalamigan 'no, hindi talaga sila affectionate kahit na sabihin nilang, yes mahal nila kayo pero wala kang makikitang signs, but they care for you, 'no? Hindi sila ma-I love you, hindi sila ma-text, hindi sila showy kumbaga 'no. May mga gano'n talagang tao guys kasi, sa upbringing 'yan mga kapiksi 'no, ibig sabihin sa family nila, hindi sila lumaking gano'n 'no, kasi depende 'yan sa pagpapalaki din or sa upbringing niyo nung, sa loob ng family kasi 'di ba may mga family kagaya sa'min, yung mga anak ko malalaki na pero palagi kami nagsasabi na, "I love you," nagki-kiss, bago matulog ganyan, nagyayakapan, so very affectionate. Kaya hindi sa kanila mahirap magsabi ng I love you. Pero kapagka yung person mo lumaki sa environment na palaging nag-aaway, hindi sweet yung mga magulang, hindi sweet yung magulang sa anak, mga gano'n 'no. So, gano'n din yung puwedeng ma-experience mo sa kanya kapag person mo na siya, okey? So, yeah. Comment down below guys if naka-resonate kayo and kung saang mensahe kayo naka-resonate, dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life? Comment down below mga kapiksi. And for more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance with your course. Panoorin nyo itong video natin guys about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.